Ang buong departamento nagtrabaho ng husto sa loob ng kalahating buwan. Ikaw ang nagdulot ng problema. Bukas, huwag ka nang pumunta. Huwag ka nang pumunta. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Gusto lang ni Mama itanong kung kailan ka uuwi. Kapag ang anak mo ang nagsasalita, sinabi ko na sa'yo ng maraming beses. Huwag mo akong istorbohin habang nagtatrabaho ako. Hindi siya tumitigil sa pagtawag sa akin. Sinabi ko na, hindi na ako babalik. Ang sitwasyon sa pamilya natin, alam mo kung ano ang tinutukoy ko. Gusto ko lang mag-ipon para makabili ng sarili kong bahay. Ang pamasahe pabalik ay mahigit 1,000. Babalik ako para kunin iyon para sa'yo. Ano bang silbi ng lumang bahay na iyon? Araw-araw-araw. Naayos ko na lahat para sa'yo. May mga longganisa at tuyo na karne dito. At may bagong kumot din. Natakot si Mama na baka malamig ang inuupahan mong bahay. Kunin mo na lahat ito. Ang bigat nito, paano ko naman madadala lahat? Tsaka, may tinda naman lahat ng iyan doon. Hindi ba mas mahal ang tinda sa labas? Sabi ko nga, kung maganda ang gamit sa bahay, kunin mo na para panatag ka. Hindi naman maganda ang mga binti mo, pero gusto mo pa ring magpapayat. Sabi mo, kaya ba ng mga binti mo ang mabibigat na bagay? Ay nako, sa tingin ko kaya ko naman, hindi mo na kailangang sabihin pa. O sige, hindi na kita ihahatid, Ma. Dahan-dahan ka sa daan. Pagdating mo, huwag kalimutang magbigay ng balita, ha? Sige, aalis na ako. Huwag mo nang pabayaan ang sarili mo. May kaunting pera ang nanay na maibibigay sa'yo. Hindi ba gusto ni Wawa na bumili ng bahay? Kami ng tatay niya, makakalikom lang ng ilang libong piso. Kung hindi, nahihiya rin akong sabihin ito sa'yo. Ah. Ah. AAAAAH. Pasensya na. Joe Lily, ang lakas ng loob mong humiga sa kama ng lalaki ko. Ikaw, naglakas loob kang pumasok sa bahay ko. Sa harapan ko pa mismo. Zuo Lily, ang lakas ng loob mong humiga sa kama ng lalaki ko. Ikaw, naglakas loob kang pumasok sa bahay ko at magsalita ng kalokohan. Joe Lily, ang lakas ng loob mong magsabi ng hindi sa harapan ko. Ma, anak, sabihin mo ng dahan-dahan kung ano ang problema mo. Umupo ka, hawakan mo ang motor, pa. Ikaw pa ang nagmura para sa kanya. Hindi ko siya tinulungan, hindi ko siya tinulungan. Hindi ka ba nakialam, hindi ko siya tinulungan. Huwag na kayong mag-away, huwag na kayong mag-away. Mali ako, mali ako, mali ako. Dahan-dahan lang. Sinasabi ko sa'yo, sinasabi ko sa'yo. Talagang wala. Hindi ba ako ito? Kaya pala, bumalik ako sa 1994 at natulog sa kama ng mga magulang ko. Ay nako, papatawarin ba kita? Ako si Tian Tian. Ano ba yan, nanay mo? Lasing lang siya at nagkamali ng kwarto, sigurado yan. Saka siya umaga pa lang, umakyat na sa kama ko. Wala akong alam. At saka, tinawag ka pa niyang mama. Siguradong lasing siya kagabi habang nanliligaw ng lalaki.
Mga kapitbahay lang naman. Nahihiya lang akong sabihin dati. Pwede kang magpakalasing sa labas. Huwag mong pag-interesin ang lalaki ko. Bakit naman napunta ka sa ganyang klaseng tao? Nakakainis talaga ang mga taong tulad niya. Hay nako. Ate, bakit pati ikaw ganyan din ang sinasabi mo sa akin? Niloko talaga ako ng lalaki. Kung ano-ano ang sinasabi niya laban sa akin. Dahil sa kanya, nawalan ako ng trabaho. Kagabi, pinainom mo pa ako ng alak buong gabi. Uy, gising ka na pala. Bumangon ka muna. Pasensya na. Hindi ko alam ang mga ito. Hindi mo rin alam. Ang malas ko talaga. 3 araw na akong 2 bowl lang ang nakakain. Ano bang gusto mong kainin? Gusto kong kainin ang ginawa mong barbecue sticks. Paano mo nalaman na marunong akong gumawa ng skewers? Ako. Nakita kitang gumawa para kay Tian-Tian dati. Sige, ipapakita ko sa iyo ang galing ni ate. Tay, ano ba talaga ang nangyari sa binti ni nanay? Ay nako, ang nanay mo. Napakahilig sa gulo. Noong bata pa siya, nakipag-away siya sa ibang bata. Sinabi ko na sa'yo, huwag mong sabihin ang mga bagay na yan sa harap ng bata. Okay lang si mama. Oh, Tenten, maging mabait ka sa mama mo mula ngayon. Mahal kong mama. Hindi ko alam, kung ako, nagawa ko ba ang mga ipinagbilin ni Papa dati? Hindi ko dapat sinubukan ang inyong pasensya, hindi ko dapat kayo pinagsabihan. Hindi mo alam kung gaano ako nagsisi pagkatapos. Araw-araw ko itong iniisip. Kailangan kong maging masaya. Sino ang nang-api sa iyo para magkaroon ka ng magandang buhay? Kuya, kuya. Oo. Kuya, kuya, kuya. Anong nangyayari dito? Kung sino-sino na lang ang dinadala mo sa bahay. Ano bang ginagawa mo? Yaozu, mukhang yayaman ka na yata ngayon. Medyo okay naman itong mga nakaraan. May malaking negosyo akong ginawa. Balak kong bumili ng Santana. Bago matapos ang taon, pinalayas kayo ng landlord at walang matirhan. Ako pa ang naghanap ng bahay para sa inyo. Kailangan talagang magtulungan ang pamilya. Pautangin mo ako ng 5,000 piso. Kapag kumita na ako, ibibigay ko kay nanay. Ha? Nay, tingnan mo, ang dami naming pera na inilabas. 5,000 piso lang, hindi mo pa maibigay. O gusto mo bang pigilan ang sarili mong kapatid? Kuya, minsan lang akong makapunta dito. Sino ba sa pamilya ang nagsabing welcome ka dito? Ipinakilala mo si kuya sa bahay. Marami kang kinuhang komisyon, di ba? Tumutulong pa kunwari. Hindi mo ba naiintindihan? Ayaw mong ipahiram kasi wala kang maibigay. Ano bang pakialam mo dito? Kahit ako na outsider naiintindihan ko eh. Kung kayo sa pamilya nyo hindi maintindihan. Hindi nyo ba talaga naiintindihan o wala kayong hiya? Hoy, ano bang kinakain mo? Ang laki-laki mo na, nakatira ka pa rin sa nanay mo. At nakikigamit ka pa ng sapatos ng kuya mo. Sino bang gumagawa niyan? Hindi ako tulad nyo na umuupo lang ng bahay. Sa tingin ko bukas sa listahan ng mga mabango sa pabrika. Siguradong wala ka pa rin doon. Sino ang may sabi niyan? Tay, buksan mo naman ang pinto. Gusto mong pumasok. May patakaran kami dito. Kung gusto mong pumasok, kailangan kong ipaalam sa itaas. Ay nako, kung talagang kailangan mong ipaalam sa itaas. Ang relasyon ko sa direktor ng pabrika. Baka maging usap-usapan ng lahat. At kung sakaling ikaw ang pagbintangan. Ha ha ha. Papasukin ka ba? Sinasabi ko sa'yo,
Kung nasa labas ka, mag-iimbento ako ng kwento. Huwag kang mag-alala, kuya, kaya ko yan. Palagi kang gumagawa ng sikreto. Sinasabi mo pa yan. Naalala mo na ba ako? Nakita ko. Medyo pamilyar ang mukha. Wow, ang dumi ng mata at kamay mo. Ang hirap sa bahay. Ngayon lang kita nakita sa pabrika. Kagabi lang galing sa opisina ng manager. Yung babaeng yan, kahapon lang natulog sa kama ni Lawang. Ngayon, ano na naman ang ginawa ko? Sabihin mo nga. Ate Hi, lumabas ka. Pagkatapos nito, hindi nyo na kailangang tumira sa bahay na to. Sino ang tinutukoy mo? Kuihua. Itinatago mo para sa apo naming si Sun Gangzi, ano? Talaga ba? Tama nga. Madumi ang mata mo, pati na rin ang mga kamay mo. Taon-taon, hindi ka napipili bilang pinakamahusay na empleyado. Sa likod nito, tumatanggap ka ng maraming pera. Noong high school ako, may nag-report na sa'yo. Ikaw. Sino ka? Kung ayaw mong malaman ng iba, na may ibibigay na bahay kay Wang Guangzong sa ikalawang kalahati ng taon. Sige, kailan ba binago ang listahan na ito? Kapag sinabi ng tiyahin mo, agad itong binabago. Halika, kumain ng prutas. Ang laki ng naitulong mo sa amin. Noong nakaraan. Pasensya na. Ay nako, wala yun. Noong panahong nahihirapan ako, ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkain. Simula noon, para na kitang kamag-anak. Kainin mo ito, matamis ito. Ma, bakit ginamit mo ang kutsilyo ko para sa bawang sa paghiwa ng pakwan? Ay nako, hinugasan ko na ang kutsilyo. Subukan mo na lang. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ikaw talaga, babae ka. Hindi mo pa rin binago ang ugali mo. Hindi ka pa rin buntis. Pakiramdam ko, sa buhay na ito, kailangan kong manatili sa tabi mo. Mas malapit pa kaysa tunay na magkapatid. Oy, Tien, malapit na kaming lumipat sa malaking bahay. Pero ang mga damit at gamit ng bata ay puro luma pa rin. Ano ang silbi ng bagong bahay? Ikaw ba'y batang babae? Ayaw niya sa mga lumang damit na bigay ng iba. Alam ko na. Alam mo ba kung ano? Kaibigan, pupunta ako sa bahay para hanapin ang lupa. Ate Lily, ang galing mo talaga. Dahil sa mga maliliit na bagay na ito, hindi na agad natatanggal. Hindi mo hinuhubad ang dati mong damit. Hindi ba ito masyadong luma? Puro tira-tira ng nanay ang ginagamit mo. Pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko. Puro kalokohan ang sinasabi nila. Ang tawag dito ay Millard style. Sikat ito sa ibang bansa. Ang ganda pala nito. Oo nga, ano bang alam ng mga batang iyon? Dati akong nagtrabaho sa isang magazine. Ang mga bagay na ito, napakadali lang. Ang magtrabaho sa isang magazine, ang ganda ng dating. Oh, gusto ko rin sanang subukan. hindi mahirap magtrabaho sa isang magazine. Ang mahalaga kasi, lahat ng bagay, tinitingnan nila ang performance. Kung hindi ka magaling mag-aral, hindi ka nila tatanggapin.
Ngayon ko lang siya nakita na ganadong gumawa ng takdang aralin. Saan ka ba nag-enroll, bata? Hehe, hindi ko ba kilala ang sarili ko? HMM. Ay. Anong karapatan mong pumasok sa bahay ko? Bruha ka. Humph, pati apo ko. Dinadala mo pa kung ano-anong kalokohan. Ang bata-bata mo pa, hindi ka nag-aaral ng mabuti. Puro ka na lang walang kwentang bagay. Tatanungin kita, pumupunta ka ba sa eskwela para mag-aral? Ang bata naglalaro sa kalye, ano ba ang sinasabi mo? Ano ba ang sinasabi mo? Ma, paano ka ba makipag-usap sa bata? Ano bang sinabi ko? Talagang walang kwenta ang batang babae na yan. Ngayon, ganito na lang gawin natin. Paglaki, baka lumipad pa sa langit, pero talo pa rin. Ano ka ba talaga? Hindi pa kita sinisingil. Akin to, nasira mo, kailangan mong magbayad. Magkano ba ang halaga nito? Huwag mo akong lokohin. Isa-isa pa yan. Para yang mga perlas mula sa dagat, isa pa lang, 3 numero na ang halaga. Kung hindi ka naniniwala, inumin mo na rin ang pera. Hindi naman sinasadya ni Lola Lily. Kung ayaw mo, kalimutan na lang natin ang proyektong ito. Dahil na rin sa pakikisama ng kaibigan ko. Hindi na kita papansinin sa pagkakataong ito. Ilang beses ko ba kailangang magpakumbaba? Mas may reputasyon siya kaysa sa iyo. Ate Lily. Pasensya na ako. Ay nako, walang problema. Huwag nang umiyak. Marami akong ganito, hindi mo kailangang magbayad. Lily. Napakamahal ng bagay na iyon, dapat pa rin natin itong bayaran. Paano ko sasabihin kay Tian-Tian na ayaw kong makipagkaibigan sa kanya dahil siya'y isang manloloko? Ang bagay na ito ay plastic. Ginagamit ito para takutin ang mga lumang tao. Sa ganitong sitwasyon, iniisip mo pa rin ang tatay mo. Ikaw talaga. Oo nga. Dati akong nagtuturo bilang isang tutor sa bahay. Sayang naman. Niloko ako ng lalaking iyon. Oo, kung hindi lang. Matagal ko nang nadala ang ilang estudyante sa Tsinghua o Peking University. Ngayon, nawalan ako ng trabaho. Malapit na ring mag-expire ang renta ko. Haha. Pwede kang maging guro ko, Ate Lily. Siyempre, gusto ko. Pero natatakot lang akong makaabala kay Ate Lingling. Ano bang abala naman yan? Ang bait-bait naman ng anak namin na si Taytay. Ang dami pang ginagawa. Ang galing pa sa pag-aaral. Sa mga basic na aralin, matutulungan ko naman siya. HMM, ayos yan. Sige, ganun na lang. Lily, napakabait mo naman. Sa maliit na bagay na ito, inimbitahan mo pa akong kumain. Siyempre kailangan kitang pasalamatan. Kung hindi mo pinaalala sa nanay mo, hindi ko pa alam kung saan ako titira sa susunod na buwan. Sa susunod, tayo na lang sa tren. Gawan mo ako ng pang-itaas at pang-ibaba. Ay, huwag na. Sapat ang mga kwarto sa bagong bahay namin. Ate Lily, AHM. Paano mo nalaman na may 3 kwarto ang bagong bahay namin? Hindi ko nga alam kung anong klaseng tao ka talaga. Kaya pala sabi ng nanay ko na AHM, ako. Sinabi ng nanay mo sa akin. Aayusin ko agad, promise. Sandali. Huwag mong isipin na basta-basta ibigay kay Wang Guangzong ang isang maliit at malayong bahay na sira-sira. Gusto ko ng pinakamalaking 3 silid tulugan. Kahit kaunti lang ang mga kwarto, balang araw titira rin ako doon. O baka naman, sa buhay na ito, hindi na kita iiwan. Haha. Ate Lily, sobrang bait mo talaga. Si Zua, hindi niya ako dinadala para kumain ng ganito. Paulit-ulit lang ang mga ulam sa bahay, kahit tag-init.
Ang ilang maliliit na brand ng gatas na pulbos ay may malalaking panganib pa rin sa kaligtasan. Nakakasira ito sa utak ng mga sanggol. Ay, Hizuwa, HMM. Sa tingin mo ba kaya ganito ako kababaw ngayon? Hindi kaya nung bata pa ako, pinainom mo ako ng ganitong klaseng mumurahing gatas. Sabi mo sobrang hirap natin noon. Nagsisinungaling ka. Ang nanay mo noon, pinapainom ka ng pinakamaganda na pulang gatas. Kamusta kayo? Ma, ano bang gusto mong marinig? Sabi mo hindi mo alam ilang beses na. Pupunta ka sa lugar na tinatawag na Sichuan. Kung hindi mo maubos, ilagay mo sa ref. Bibilhan kita ng pinakamagandang karne ng baka. Bawasan mo lang ng kaunti ang lasa. Sige. Mama, alam ko, alam ng langit. Ate Lily, bakit ka umiiyak? Huwag mo nang sabihin ang mga salita ng Wu Cheng. Ano bang kuripot siya? Hehe, Ate Lee, huwag ka nang umiyak. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka niya isinama. Kumain nito kasi iniisip niyang marumi ito. Siya ang pinakamabait sa'yo, alam mo ba? Halika. Dapat nga ito. May mundo talaga. Hindi pa nagsisisi si Chunhua. Siguro alam niya na ako, ang pupunta para kumain ng inyong espesyal na hapunan. Sinadya niyang magtagal para hindi makaharap ang matandang babae. Ay nako, ma, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ganyan si Chunhua. Sigurado akong mayroon siyang dahilan. Anong nangyari sa'yo? Inaapi ba kita? Na-lay off ako. Na-lay off. Nagbabawas ng tao sa pabrika, pati ang malaking kantina ng mga empleyado, sa Nara na rin. Ano bang sinabi ko? Ang elementarya lang na diploma, wala talagang laban. Kuya, pwede bang tumigil ka na? Tumigil ako, may mangyayari ba? Kayo, mag-asawa at anak, kahit magrenta ng bahay o bumili ng pagkain, lahat may gastos. Kayong mga kabataan, hindi ninyo naiintindihan. Kung mawalan ka ng trabaho, ano ang kaya mong gawin? Kung mawalan siya ng trabaho, ibig sabihin kaya niyang gawin ang kahit ano. Ate Hi, seryoso akong nagtatanong sa'yo. Hindi na naman natin kailangang magtrabaho bilang empleyado. Mayroon ka bang gustong gawin na espesyal? Ang gusto ko lang ay magkaroon ng sarili kong tindahan ng skewers. Gusto kong magsara kung kailan ko gusto magsara. Gusto kong bilhin kung ano ang gusto kong bilhin. Hindi ko na kailangang matakot na mawalan ng trabaho. Hoy, Hizong, noong bata ka pa, mayroon ka bang gustong gawin noon? Wala akong gustong gawin noon. Ang mapang-asawa ka at palakihin ka ay sapat na para sa akin. Wala. Wala nang iba. Wala nang iba. Oh. Kung mas madalas kang bumisita, mas magiging masaya ako. Ay. Sa pagkakataong ito. Seryoso ka ba? Ako. Nagbibiro lang ako. Alam ko naman ang sarili ko, na hindi bagay sa akin ang magbukas ng tindahan. Paano ba naman, elementarya lang ang natapos ko. Kung mapang-asawa mo ang anak ko. Swerte mo na yun. Tumahimik ka na, HMPH. Hanggat nandito ako. Huwag mo siyang aapihin. Mama, may sasabihin ako sa'yo. Ma, bibigyan kita ng pinakamagandang buhay.
Ito ang utang ko sa'yo. Kasi ang binigay mo sa akin ay laging pinakamaganda. Ate, anong ginagawa mo? Mahirap makahanap ng bagong trabaho. Kumikita pa rin ako kahit bumibili ng tela. Ay lapag mo dyan, ay lapag mo dyan. Ate, makinig ka lang sa akin. Magpahinga tayo ng maayos sa mga susunod na araw. Malapit na tayong yumaman, yayaman tayo. Lily, paano tayo kikita? Kailan ba kita niloko? Hizuohua, siguradong bibigyan kita ng malaking bahay sa hinaharap. Kapag kumita ka ng malaking pera, ang galing mo talaga, ha? Totoo, kailan ba kita niloko? Magtiwala ka, pangako, totoo na to ngayon. Bili. Bili ng barbecue sticks. Ay nako, tingnan mo, tayo na ang nagbebenta ng barbecue sticks. Masarap na mga barbecue, tingnan nyo. Katulad ko, ganito talaga. Hindi kami nakikipag-agawan, hindi kami nagnanakaw, wala kaming ginagawang masama. Bakit kami matatakot? HMPH. Bili na kayo ng barbecue. Bili na kayo ng barbecue. Masarap at tunay na barbecue. Bili na kayo ng barbecue. Tama na. Bili na ng mga skewer. Masarap, masarap na mga skewer. Ano yan? Ito, 2 sentimo kada skewer. Ito naman, 8 sentimo kada kahon, 5 skewer ang laman. Ano ang blind box? Ano ba ang blind box? Kumuha ako ng blind box, baka swertehin ako. Maraming laman sa loob. May kasama pang maliit na laruan. Uy, may Ultraman doon. May pa-raffle pa sila ng Ultraman. Gusto ko rin ng isa, kailangan ko makuha. Gusto ko rin ng isa. Ang galing mo talaga. Sige, sige, kunin nyo na ang inyong mga blind box. Hoy, tiyan-tiyan. 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 Inumin mo na, ito'y espesyal na inihanda ko para sa'yo. Bakit ka tumatakbo? Hindi mo na ba kilala ang nanay mo? Bakit ka tumatakbo? Hindi mo na ba kilala ang nanay mo? Siya ang nanay ni Kuya Wang. Ang nanay niya ay nagtitinda sa kalye. Ha ha ha, sino ang magpapahiya sa akin? Ngayon nakita na ng lahat, masaya ka na ba? Para sa iyo. Hehe. Tiyan-tiyan, paano mo siya ikahihiya? Siya ang nanay mo. Siya ang nanay ko. Alam ba niya na nanay ko siya? Nagmakaawa ba ako na maging nanay ko siya, kuya? Akala mo ikaw lang ang nahihirapan. Noong araw ng ulat ko sa unibersidad, dumating ang nanay ko na nakasuot ng sapatos na tinahi. Sinigawan ko siya sa harap ng lahat. Sinabi ko, huwag mo akong sundan, tulad ng ginawa mo ngayon. Sinigawan mo siya. Hay, huwag mong sabihin na ako lang ang natuto ng ganito karaming bagay. Hayaan mo, ako na ang kukuha. Ay nako, sabi ko naman, hindi mo na kailangang ihatid. Ma, miss na kita. Anak. Naiintindihan kita. Pero ang iniinom mong Urshwan, iyan ay espesyal na iniwan ng nanay mo para sa'yo, alam mo ba? Uy, bigyan mo rin ako, gusto ko rin ng isa. Ah, kailangan pa pala sa hinaharap. Halika.
李丽姐，你咋个了？ Wala na ang nanay ni ate. Kaya talagang naiinggit si ate sa'yo. Pwede bang huwag mo siyang pandirihan? Huwag mo. Ate Lily, nalulungkot ka ba ngayon para sa bata? Matanda na ako. Pero umalis pa rin ang nanay, di ba? Nasaktan ko siya ng maraming beses. Hindi ko man lang nasabi sa kanya ang sorry. Hindi ko rin nasabi. Ikaw ba ay isang bata? Ganito talaga ang mga bata noong maliit pa sila. Sinasabi ko ito sa iyo ngayon. Para sana mabilis kang lumaki. Lily, huwag ka nang bumalik. Sa tingin ko, hindi ka sisisihin ng nanay mo. Bakit mo naman naisip na hindi ako sisisihin ng nanay ko? Kasi ang nanay ko, hindi niya ako kailanman sinisi. Pero, mahal ko. Hindi lang ganito ang buhay. 我们在世上是为了更重要。可我怪过你了，在你笑的和不笑的日子里，怪过你无数次。一切吟唱，树叶会泛黄。李丽姐，我们走嘛。爱你所爱的，去完成你心所想。 Siguradong hindi ito mali. Kinain ko lang itong sa inyo. Itong ano at combo meal. Magkakaroon ako ng pagtatae. Imposible yan. Ang mga barbecue namin, nililinis namin tuwing umaga bago iluto. Siguradong walang problema yan. Sabi mo walang problema, kaya walang problema. Nakakatawa. Oy, mga tao, tingnan nyo ito. Huwag kayong bumili ng barbecue mula sa kanila. Nagdudulot ng pagtatae ang pagkain sa kanila, ay nakuhaha. Bakit yung kaklase ko kumain? Wala namang nangyari. Huwag mong maliitin ang nanay ko. HMM, ganon. Ang klase ng tao, ganon din ang klase ng pagkain. Ay naku, hahamali ang sinasabi mo. Ay kuya, pasensya na po. Wala silang alam. Ang mga pagkakamali natin, tama ba? Ngayon, parang tama na ang sinasabi mo. Lily, ano ang nangyari sa'yo? Kuya, may tanong ako. Yung kinain mo kanina sa blind box, may laman bang tofu skin at seaweed? Oo, tama, iyon nga. Oo, tama, iyon nga, tama. Ulitin mo nga, iyon nga ang laman. Tofu skin at seaweed. Talong at seaweed, tama ba? Ngayon nandito pa ako, tama ba? Hindi naman talaga natin ginawa ito. Sa tingin ko sinasadya mo lang maghanap ng away. Talagang naghahanap ka ng gulo. Hindi kita gusto. Ay nako, may mantika pa sa katawan ko. Hindi mo ba kayang magkasakit? Tara, umakyat ka. Ayoko, nakikiusap ako. Sige. Lily, bilis. Tara. Bilis. Tabi. Sa kanto. Pasensya na. Ha. Pasensya na, hehe. Sayang, nakatakas silang dalawa. Ay, hindi naman sayang. Hindi ko rin naman talaga balak hulihin sila. Takutin lang sila. Hindi ba natin pwedeng tawagan ng pulis? Bakit hindi? Kasi sila ay mga tunay na Buddha. Wala naman tayong lisensya sa negosyo. Sa totoo lang, medyo mali ako. Ay nako, kakauwi mo lang, si Mang Wang nasagasaan ng kotse. Dalawa si Mang Wang sa bahay namin. Nasa ospital siya ngayon, bilisan mo pumunta dito.
Mang Wang, nag-aalala talaga ako sa'yo. Ayos lang, gallows lang naman. Sabi ng doktor, magpahinga lang ng 2 araw, makakalabas na. Pagkatapos mong umalis ng nagmamadali. Oy, dumating ka na. Ito nga pala. Ito ang asawa ng kuya mo. Oh, ate. Kuya, ilalagay ko na lang dito ang sabaw, mag-usap muna kayo ni ate. Pupunta muna ako para magbayad. Oy, bro, halika. Ito, huwag mo nang isipin. Ay, tama na. Hindi ba sinabi ko na okay na? Salamat, kuya, okay ba? Masaya ka ba o hindi? Binangga ka na nga niya, tapos tinulungan mo pa siya at niloko mo pa para sa medical expenses. Di ba noong araw na yun nagmamadali akong mag-deliver ng pagkain? Wala namang traffic light sa kantong yun. Di ba pareho naman kaming may kasalanan? At saka, alam ko, hindi ko rin inakala na makakabangga ako ng tao ngayon. Hintayin mo pa. Ang pera para sa gamot, siguradong makukumpleto ko bukas. May pinagdadaanan din naman sila. Balik na tayo, huwag na nating pakialaman. Pero ang tatay ko, hindi talaga nagbago. Kaya pala laging iniisip ng mga taga-Haocheng na madaling apihin. Uy, nakabalik ka na. Bilisan mo, umupo ka na at kumain. Kakauwi lang ni nanay at lola. Sabi nila aalagaan daw nila si tatay. Nay, tingnan mo, kaya ko nang maglakad mag-isa. Sabi ng doktor, magpahinga lang ng 2 araw, ayos na. Paano naman yun? Ang ganitong pinsala, tatagal ng 100 araw. Ako bilang nanay mo, paano kita pababayaan? Halika, halika. Nanay, wala ka na talagang lugar dito. Kahit ang ibang tao may sariling kwarto. Ang tunay na nanay, walang matutuluyan. Ako ang tutor ni Tian sa bahay. Kung hindi ako titira dito, saan ako pupunta? TSK, bata pa siya, bakit kailangan ng tutor sa bahay? Pwede naman akong tumira sa iisang kwarto kasama si Tian. Wala naman dito ang bata haha. Ayoko tumira kasama si Lola. Matagal na kayong nakatira dito sa akin. Ngayon sasama na kayo sa tunay niyong ina. Ay nako, ako talagang matandang ito ay kinaiinisan ng lahat. Sobrang hirap. Magkasama kami ni Tian sa isang kwarto. Tama na ito. Ang ganda ng 3 silid na ibinigay ng opisina. Ay, kayo ng pamilya mo. Sa totoo lang, hindi nyo naman kailangan ng ganito kalaking bahay. Aalis ka na ba? Hindi ba't may nililigawan ka? Sa Xinjiang, kilala siya. Sabi nila, may hawak pa ang tatay niya ng ilang milyong proyekto. Iniisip din namin na may kasal na agad. Pero sabi nila, kailangan daw ng mas malaking bahay. Tutal, hindi naman kayo marami. Bakit hindi na lang kayo lumipat sa lumang bahay namin? Ang malaking bahay, dapat talagang tirhan. Pagkatapos, saka na lang ikasal. Ang proyekto nila, pwede naman nating balikan ulit. Sa oras na iyon, lahat tayo ay pwedeng yumaman ng sabay-sabay. Tingnan mo, tulad nung lugar na iyon na ginagawa nilang development area. Puro tao ang mga bahay nila roon. Kalma lang. Naku, teacher. May ganun bang bagay na parang biyayang hulog mula sa langit? Kung talagang ganun kalaki ang kita, aabot pa ba sa atin ng mga tagalabas? Ni hindi nga sapat para sa mga kamag-anak nila, di ba? Oo. Tama ba ang sinabi ko? Pag-usapan natin ito mamaya. Halika, kumain ka nito. Hindi ka ba alam na kapag may sugat sa binti, hindi ka dapat kumain? Ako, iniisip ko lang na bigyan siya ng dagdag na nutrisyon. Ang bait mo naman. Tabi ka nga.
Lumayo ka sa akin. Ay nako, ganyan talaga ang ugali ng nanay ko, madaldal siya. Sa susunod, iisipin kita. Kaya huwag mo nang gagawin yan ha. Tayo. Matulog na tayo. Ma, bakit hindi ka kumatok? Papasok sa kwarto ng anak ko, ba't pa ako kakatok? Tingnan mo, tingnan mo. Ang dami-daming maruruming damit, hindi man lang nilaban. Ang ating bayan ay nasa New. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, Ma, kapag lalabas ka ulit, patayin mo lahat ng mga electric fan at gripo. Bayad lahat ito. Bakit di mo ako kinakausap? Ako ang nanay mo. Kaya mo bang sabihin kahit ilang salita lang? Sinasabi ko sa'yo. Bilisan mo, kunin ang mga baraha. Sige, 8, ayan, Kang. Dali, ilabas ang baraha. Ay, ang malas naman ng kamay na ito. Sana swertihin. Huwag kang magalit kung matalo ka. Gusto mo bang yumaman? Bilis. Huwag mag-aksaya ng oras. Gusto mo ba itong card na ito? Bilis. Akin na, ako naman, yumaman. Nako, bilis, Ma. Kung maglalaro kayo, magpalit na lang kayo ng cellphone. Nagsusulat pa rin kayo ng assignment dito sa kwarto. Kung magsusulat, magsulat na lang. Hindi pa kami tapos maglaro dito. Bilis, ikaw na. Kahit ano, pwede ako. Hindi naman pwedeng makaabala sa bata. Paano naman makakaabala? Yung iba nga sa palengke nagsusulat pa rin. Ikaw na ang magsabi kay Mama. Palagi silang naglalaro ng mahjong sa ganitong oras. Hindi na makagawa ng assignment si Zhang araw-araw. Bakit nagkakagulo? Nagmamahjong lang kami. Gaano ba kalakas yun? Kung ayaw niyang maniwala, huwag niya kaming sisihin. Pumunta ka sa kwarto at makinig. Kung walang suporta sa bata, hindi ko magawa ang mga personal kong bagay. Hindi ko pa nasabi ang tungkol sa sasakyan ko. Sa tingin ko, lilipat na lang ako dito sa hinaharap. Tutal, malaki naman ang bahay ninyo. Yung lumang bahay namin. Gawin na lang nating bahay pangkasal para sa pangunahing tao. Kung hindi ka mapag-alitan ng mga magulang ko, ako ang magpapagalit sa'yo. Kung makalipat ka dito, magiging napakaganda. Dati kasi, hindi ko rin alam ang ginagawa ko. Ang bigat ng konsensya ko noon. Pero hindi ba't sakto lang ito? May pagkakataon akong itama ang pagkakamali ko. Simula ngayon, aalagaan na kita ng mabuti. Sabi ko na nga ba, ako na ang bahala sa'yo. Maghintay ka na lang kumain, ha, HMM. Kumakain ka na naman ito. Oo, hindi maganda sa matatanda ang masyadong mamantika. Inihanda ko ito para sa'yo. Uy, bakit tumigil ang bentilador? Aha. Ahaha. Ha. Ay naku. Ay, sinasabi ko, bakit ang TV sa bahay mo ay naririnig din ng matanda? Sinasabi mo ba yung electric plug? Iyan ay espesyal kong ginawa para sa iyo, isang plug para sa matatanda.
Karaniwan itong automatikong humihinto. Ang matatanda ay madaling lamigin. Oo, ganun nga. Halika, 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 halika. Tita, bilis, bilis, bumangon na para mag-ehersisyo sa umaga. Halika, bumangon na, bumangon na. Anong ehersisyo sa umaga ng ganito kaaga? Ay nako, Diyos ko, alas 5 na pala. Ngayon ko lang napansin itong mga araw na ito. Yung mga tita sa kabilang bahay, ganitong oras. Sila bumabangon para mag-ehersisyo sa umaga. Para sa kalusugan mo, bilisan mo. Kailangan kang bumangon, nako. Nako, ang ulo ko. Bakit ang sakit ng ulo ko? Oh. Nako, tingnan mo, kasalanan ko ito. Dapat matagal ko nang sinamahan ka sa pag-eehersisyo sa umaga. Sige, 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 tara na, tara na, tara na. Nako, nako. Hindi, hindi. Dapat hindi ako nagpapatalo sa kahit sino. Ay nako, hindi pwede, kailangan kong umuwi at magpahinga ng ilang araw. Ay nako, magpahinga ka ng ilang araw, huwag kang umalis, tita, huwag kang umalis, tita. Kailangan kitang turuan ng leksyon, dahan-dahan lang. Ay nako. Aba. Pare, mamaya, mauna ka nang umuwi. May aasikasuhin pa ako. Uy, sandali lang. Oo. Naayos na lahat ngayon. May mga longganisa at tapa dito. At 2 bagong kumot. Anak, lahat ng gamit mo sa inuupahang bahay, dalhin mo na. Nako, ang bigat naman ito. Paano ko madadala lahat? Hindi maganda ang iyong mga binti at paa. Bakit mo pa ipipilit? Sasabihin mo bang kaya ng mga binti mo ang mabibigat na bagay? Halika. Sa huli, ikaw ang bumagsak. Sige. Aalis na ako. Halos sapat na ang naipon para sa pagbubukas ng tindahan. Aling tindahan kaya ang pipiliin ko? Lahat ay pumunta rito at tingnan ito. Halika, mga mahal kong kaibigan. Narito na tayo sa pinakamasiglang kalye. Sa kaliwa ko ay ang sikat na tindahan ng pinakuloang karne. Pwede kayong pumasok at tikman. Dito po, dito po, dito po, diretso lang kayo. Maraming salamat. Salamat sa pag-aalaga ng negosyo, dapat lang naman. Kamusta? Kamusta? 这个导游咋越变越像我当年大火的明星王珂？ HMM, ang sarap talaga ng lasa nito. Matagal na akong nagtatrabaho bilang tour guide dito. Ito na yata ang pinakamasarap na skewers na natikman ko. Tama ba? Noong nakaraang araw habang nagtitinda ako dito, nakita kitang madalas magdala ng mga turista para kumain dito. Mayroon ba kayong pakikipagtulungan dito? Karaniwan naman ang mga travel agency ay may pakikipagtulungan sa mga tindahan Pero hindi namin pinipilit ang mga kliyente na bumili. Hindi namin ibig sabihin na ganoon. Tingnan mo, kailangan naman talaga ng pakikipagtulungan. Bakit hindi mo kami isaalang-alang? Sigurado akong hindi ka mapapahiya sa lasa nito. Ano sa tingin mo? Maglagay tayo ng tindahan sa paligid ng lugar na ito. Para kapag napagod sa pag-akyat ng bundok, makakaupo at makakain ng kaunti. Hahatiin ko ang kita sa iyo. Ano sa tingin mo? Hindi. Ate, huwag kang mag-alala. Ang presyo natin ay tiyak na makatarungan. Hindi tayo magtataas ng presyo dahil malapit sa lugar ng turista. Kaya ko iyon. Handa ka bang makipag-ugnayan sa akin anumang oras? Ikaw pala ang reyna. Ah, sige. Uy, Tenten. Sinabi ba ulit sa'yo ni Ate Lily kamakailan? Parang wala siya sa sarili nitong mga nakaraang araw. Kahit hindi niya sinabi sa akin, di ba? Sa tingin ko, medyo interesante pa rin ito. Ito, HMM ano ito? Ang sarap talaga ng pagkain nitong mga skewer na ito. Masarap, di ba?
Ang gwapo ng kuya na iyon ah. Si Ate Liba ay may lakas ng loob na magka-boyfriend na. Ate, sa hinaharap hindi na tayo kailangang magtinda sa kalsada. Sa hinaharap hindi na tayo kailangang magtinda sa kalsada. Tama na. Nagpapakuha ako ng video ng tindahan sa Jinkiyu malapit sa lugar natin. Simula ngayon, opisyal na tayong magnenegosyo. Talaga ba? Ang galing mo talaga. Huwag na tayong magtinda ngayon, umuwi ka na. Bukas na ang bagong tindahan ng Tren-Tren. Inaanyayahan ang lahat na tikman ito. Pasok kayo, pasok kayo. Tikman ng Tren-Tren, isang tusok ng sariwa at masarap na pagkain na walang pagsisisi. Nakakain na ng 2 stick si Little Train. Amoy na hanggang ilong at bibig. Ang dami talagang tao sa lugar na ito. Nasaan na si Little Wang? Bakit hindi pa sila dumarating? Sa ganitong oras, nagpapasikat na sila. Halika, maghanap ng upuan. Huwag kang mahiya. Ako. Little Lily. Paano natin susundin ito? Napaka-authentic ng mga barbecue stick na ito. Siguradong dadalhin ko kayo para tikman ito. Halika, mga kaibigan, authentic na mga barbecue stick. Ang mga interesado ay maaaring pumasok. Ang iba pang mga kaibigan ay maaaring bumalik sa boss para magpahinga. Pumasok po kayo. Mukhang okay ang negosyo na ito. Matagal ko nang kinunan ito. Napakahirap makuha ang tindahang ito. Sobrang dami pa nga. Oo nga. Hindi mo akalaing ganito karami ang negosyo. Bagay na bagay ito kay Lily. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng hayaang maaga ng iba ang pagkakataon. Pwede pa. Ikaw si Wangke, di ba? Ah. Nabanggit ka na sa amin ni Lily dati. Halika. Ang dami nito. Salamat. Matagal na kitang nabanggit ni Lily. Salamat sa pagdala ng maraming tao sa tindahan. Walang problema, dapat lang. Mahirap pala ang trabaho ng tour guide, ha? Oo, medyo okay naman. Ano ang trabaho ng mga magulang mo? Ang mga magulang ko, katulad mo rin, nagbebenta ng mga pritong pagkain. Ay, masarap ang mga pritong pagkain. Pare-pareho tayong nagbebenta ng mga pritong pagkain. Ilang taon ka na? Ako'y 26 na, hindi na bata. Oo, 26 na, hindi na talaga bata. Kailangan mong isipin kung magkakaroon ka ba ng girlfriend sa hinaharap. Pare, wala pa ako. Sakto naman, si Lily rin wala pang boyfriend. Sabihin mo, ang ganda-ganda ng dalaga. Hindi niya alam na Luigi siya dahil wala siyang boyfriend. Araw-araw, hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Taga Chaoliang Village pa siya, hindi ba? Nakabalik na ako. Sabi ko na, tama ka, Ate Wow. Sa tingin ko, magaling din si Lily. Anong magaling sa akin? Mas magaling ang mga kasama namin. Tingnan mo, bagong bukas pa lang ang tindahan, may mga suki na. Haha, sino ba ang nagsabing ikaw ang nagdala sa kanila? Hindi na, salamat, napakabait mo. Hahaha, sasabihin ko sa'yo, tinanim ko ang mga halaman. Ay nako. Ah. Mag-ingat ka sa kamay mo. Tingnan mo ako, ang gulo-gulo ko. Bigla na lang may malaking kuryente, natakot ako. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Hindi ako nakapag-aral at wala akong alam.
Talagang mabagal akong mag-isip. Sino ba ang nagsabing ikaw ang mabagal? Ganoon naman ang sinasabi nila. At least alam niya ang sarili niyang kakayahan. Elementarya lang ang natapos pero gusto pang magtayo ng tindahan. Ang makapag-asawa ka sa anak ko sa buhay na ito. Swerte mo na iyon. Nako, ang tanga-tanga talaga, nakakabaliw itong ginagawa. Minsan gusto ni mama na mag-video call sa'yo. Tingnan mo kung saan papasok ang video na ito. Ay, hindi ba sinabi ko na sa'yo ng maraming beses? Ito. Ay, dahan-dahan lang. Hindi nakita ni mama, turuan mo ulit si mama. Ang tanga. Doon ko lang napagtanto. Ang isang babae ay madalas na natatatakan ng maraming beses. Nang tatak na tanga kahit na. Ako mismo ay isa sa kanila. Paano ka magiging tanga? Pero mama, kailangan mong maghanda ng pagkain bago umuwi ang pamilya. Hindi dapat masyadong maaga o masyadong huli. Alam mo kung saan nakalagay ang mga damit at sapatos ng lahat. Alam mo ang mga kaarawan ng lahat. Mas magaling ka kaysa sa iniisip ng lahat. Huwag gamitin ang kamay. Gamitin ito. Huwag magsalita. Gamitin ito sa pagwalis. Bakit ka nandito? Maaga kaming pinauwi mula sa pabrika nitong mga nakaraang araw. Kaya sinundo ko na siya mula sa eskwelahan. Pauwi na rin naman ako. Bakit parang maaga siyang umuuwi mula sa trabaho nitong mga nakaraang araw? Nandito na siya. Hoy, tumabi ka, tumabi ka. Sino si Wang Guojiong? Ako iyon. Ikaw si Wang Guojiong. Ang Wang Yaozu mo ay may utang sa amin ng kalahating taon na sahod. Hindi ko siya mahanap kaya ikaw ang hinanap ko. Balik na tayo, mga kapatid. Ang may kasalanan ang dapat managot, at matagal na rin kaming walang balita sa kanya. Ibig mong sabihin ay wala na tayong pera. Ay hindi, umalis ka nga. Wala naman. Mga kapatid, halika na mga kapatid. Ano bang okasyon ninyo? Ano bang okasyon? Natakot mo ang bata. Hoy, galaw-galaw naman kayo. Labas ang mga kamay. May 20 ka ba? Ang asawa ko at anak ay naghihintay sa probinsya na may pera akong iuuwi. Mga pare, huwag nyo na siyang pansinin. Umalis ka. Umalis ka, umalis ka, umalis ka. Hindi ko pa kailanman nakita ang bulaklak ng nayon na ganito. Paano ba kayo nakalusot dito? Kung kami ay mga tambay. Nako, ang nanay mo ay sumali. Noong kabataan niya, nakipag-away siya sa mga tambay. Sa wakas, naintindihan ko na kung bakit ang palaging mahinahon na si Guocheng ay nakikipag-away na rin sa iba. Iyan ay dahil may gustong manakit sa kanyang manika. Hoy, hoy. Ano ba talaga ang plano nyo? Subukan mong umiwas ulit. Saan galing ang mabahong babaeng ito? Sino ang kinakausap mo? Sa liwanag ng araw, ano bang balak nyo? Balak, kukunin namin ang pera. Sinabi na namin, kung sino ang may utang sa inyo, sa kanya kayo humingi ng pera. Bakit sa amin kayo lumalapit? Si Wang ay nagtatago na parang multo. Hindi ko siya mahanap. Anong karapatan mo? Ang tapang mo naman. Ikaw. Akin ka. Saan ka nang galing at ang kapal mo? Hawakan mo ng maayos at ilagay ng malinis. Hey hey. Ito ang iyong demonyo. Kapatid, huwag ka nang makialam. Nakikita ko na kaya mo lang apihin ang mga babae. Kapag lalaki na, hindi mo na kaya, ano? Sinasabi ko lang, hindi ako ang mali dito. Takot ka sa amin. Putang ina. Alam mo na kung paano patunayan ang sarili mo. Hindi ka makakaya ng pagiging malambot. Putang ina mo. Palasyo. Huwag mong saktan ng emperador.
Dumating ka ba dito ilang araw na ang nakalipas? Isa akong pulis. Sinabi ko na sa'yo, may utang sa akin ang pamilya niya. Ilang beses ko na bang sinabi, kailangan mo ng ebidensya, kontrata, naiintindihan mo ba, Labus? Kakauwi ko lang ng 2 araw, sino ba ang sisihin ko? Pumunta ako sa biyenan ko, sabi niya tutulungan akong kumita, pero nasira ang proyekto. Ang mga trabahador na iyon, sobrang nakakainis talaga. Buti na lang nakinig ako sa iyo at hindi ako pumirma ng kontrata. Wala akong ilalabas na pera, ano bang magagawa nila sa akin, ha? Sige na, hanggang dito na lang, ibababa ko na. Ah, kaya pala dahil dito. Pero sinaktan mo siya ng ganito. Kailangan mong managot ngayon. Sigurado kayong ayaw niyong magkasundo, tama ba? Pakinggan siya. Umalis ka na. Sinadya mo bang hindi bumalik? Kung nagpalit ako ng kamay, baka hindi kita nasaktan. Buhay ka pa ba? Kung sakaling nasaktan ka talaga, huwag mo nang isipin masyado. Ginasto ko naman iyon. Pero yung mga tao na iyon, ngayon ay parang mga sundalo na rin. Kung sakaling makalaya sila, baka guluhin ulit nila ang nanay ko. Huwag kang matakot, kung babalik pa sila, ako. Tapos na. Ano, gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Samahan mo akong umarte. Ako, ikaw. Ikaw ang magiging pinakamahusay na may-ari sa loob ng 10 taon. Sige, magkita tayo bukas ng hapon para pag-usapan. Sa Jamaica, ang kape ay napakabango. Sige na, hindi ko na kaya. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Hindi ko alam na ang kapatid ko ay may trabaho sa Hong Kong. Siguradong hindi niya nabanggit sa iyo ang tungkol sa akin. Ganito lang kalaki ang cake. Kung hindi ko siya tinulungan hanggang ngayon, may karapatan ba siyang pamahalaan ang tindahan niya ngayon? Narinig ko na mas may tapang ka kaysa kay Kuya Lee. Kaya pala palihim niyang kinuha ang kontak mo. Ngayon mukhang ganun ka lang pala talaga. Sandali. Sabi mo may collaboration kayo ni Wang Guangzong. Alam mo ba kung anong pangalan ng asawa niya? Ang asawa niya si He Chunhua, ang anak niya si Wang Ganggang, di ba? Paano ko naman hindi malalaman yun? Ang asawa ko dati ay patay na. Ang tagal mo nang nag-aalangan. Gagawin mo ba o hindi? Sige, magbigay ka ng presyo. Kaya kung maglabas ng marami ngayon. 20,000, 20,000. Sige na, ayoko nang pahirapan ka. Mahalaga ang mga nakasanayan ng lahat. Hindi na kita guguluhin. Kumusta? Gusto mo bang umorder ng isang mangkok? Mahabang sili. Wow! Bakit ngayon ko lang napansin na ang galing ng mga mata mo? Tingnan mo, natakot mo ng husto si Wang Yaozo. Sige, cheers! HMM. Napag-usapan na namin. Sa araw ng pagpapalaya, pupunta kami sa harap ng opisina. Ibabalik namin lahat ng pera sa mga manggagawa. Ano nga ba tawag dito? Magreklamo ka. Magreklamo ka.
Si Wang Kun matagal nang gustong imbitahan ka sa bahay para kumain. Salamat sa tulong mo sa amin. Ate, napakabait mo naman. Wala yun, talaga. Hindi ako. Ang bait-bait mong binata. Bakit ito ang pinili mong trabaho? Gwapo ka pa naman, dapat naging artista ka. Artista ka ba? Sa totoo lang, pagkatapos kong magtapos, gusto ko talagang maging aktor. Oo, pero ilang beses na akong sumubok, wala pa ring nangyari. Oo. Ang tanging taong naniniwala na kaya kong maging aktor ay, nawala na naman ang anak ko, sa hinaharap, pwede siyang maging sikat na artista. Oo, sigurado yan. Ang gwapo ng anak ko, siguradong sisikat siya balang araw. Tingnan mo, sigurado akong magiging maganda ang mga larawan ng anak ko. Siya lang ang matanda. Sino pa ba ang mas nakakakilala sa'yo kundi ang tatay mo? Sabi niya, kung kaya mo, magagawa mo talaga. Salamat, Ma. Sa wakas, nakapagtapos na rin ako ng kolehiyo. Sa wakas, makakapagtrabaho na ako. Hintayin mo lang, kapag nagtrabaho ka na, malalaman mo kung gaano kaganda ang mag-aral. Anong sinasabi mo, mas maganda ang magtrabaho kaysa mag-aral? Sasabihin ko sa'yo, kapag kumita na ako ng malaking pera, bibilhan kita ng malaking bahay. Pagdating ng panahon, papalitan ko ang sofa na ito, ng ganito kalaki. Tapos ilalagay ko pa ng malaking wine cabinet. Tapos lalagyan pa kita ng projector. Para parang nasa sinehan ka. Gusto ko yung madilim na madilim. Kailangan may mga halaman sa balcony ko. Walang lugar para sa mga halaman, kailangan may tubig. Ha 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 ha. Ha. Madalas kong naaalala ang mga panahong iyon. Palagi kong iniisip na nanay ko ang nakikipaglaro sa akin. Ngayon ko lang talaga naunawaan. Pero ngayon ko lang talaga naunawaan, na talagang naniniwala siya na kaya ko. Kumain ka pa ng gulay. Sige, ate ang bahala. Oy. Wala dito ang kuya ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa pabrika niya kamakailan. Minsan napaaga siya ng uwi pagkatapos ng trabaho. Minsan naman, sobrang dami ng overtime. Sino ba ang nakakaalam ng sitwasyon niya? Oo nga, bakit kaya siya kakaiba nitong mga nakaraang araw? Sa pagkakaalala ko, palaging maayos ang uwi niya. Lagi siyang may regular na oras. Hindi kaya dahil nagbago ang tuwid na linya ni Wo Chunhua, at unang pumonekta sa kanya. Sige na, huwag na siyang hanapin. Tara, kain tayo. Ay, sige. Teka. Mamaya, may kailangan akong asikasuhin. Lalabas muna ako saglit. Sige. HMM. Sigurado akong hindi normal si Papa. Talaga, pupunta ako sa pabrika para tingnan kung ano talaga ang nangyari. Dalhin mo muna ang pera pabalik sa tindahan. May gagawin pa ako. Ha? Sige. Bumalik ka pa pala. Akala ko hindi ka na uuwi. Ngayon ay may pagtitipon na nakahiga lang. Sabay-sabay kaming kumain. Walang umalis. Hindi ba ako ang naunang umuwi? Bakit ka nagtagal ng ganito? Tingnan mo nga kung anong oras na. Araw-araw ba akong maghihintay sa sala hanggang alas 10? Hindi ka man lang makontak. Sino ang nakakaalam kung anong ginagawa mo sa labas? Tingnan mo ito. Naubusan ng baterya, hindi ko kasalanan. Hindi ka nauubusan ng dahilan. Wala kayong kwenta, lahat kayo walang silbi. Problema niya yan. Ate Hi. Sinasabi ko lang, kung sakali lang ha. Kung sakaling may ginawa si Kuya Wang na hindi tama sa'yo. Maghihiwalay ba kayo? Paano mangyayari yun? Saka, sa edad kong ito. Ano pang hiwalayan ang pinag-uusapan? Ngayon, hindi ba maayos naman ang buhay ko?
Maayos naman. Palagi mong iniisip na maayos ang buhay mo. Lily. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nag-asawa ka na ba dati? Inaapi ka ba ng asawa mo? Kung gusto mong mag-divorce, hindi ba? Kanina sa kalsada, may nakita akong mag-asawang nag-aaway. Yung anak nila kasing edad ni Tian-Tian. Yung lalaki pa, na ang babae. Kaya pala ganun. Tinanong mo ang imposible. Saka, kung magpapakasal ako ulit, saan ako titira, di ba? Ang bahay na ito ay ibinigay ng opisina ng tatay ko. Pero sa presyo ng bahay ngayon, hindi naman mahirap bumili ng isa pang bahay. Ang mahirap ay kung paano siya makukumbinsi na kaya niyang kumawala sa ganitong klase ng buhay. Oy, Tian-Tian dumating na. Tingnan mo, ang galing ng babaeng ito. Pagkatapos niyang mag-divorce, nag-drive siya mag-isa para mag-road trip. Kung hindi lang masakit ang binti ko, matagal ko nang naakyat ang Mount Everest. Hayaan mo na. Ano bang magagandang tanawin ng Chu Kingdom? Sabi ko, tama na. Kung wala namang problema, pupuntahan talaga kita. Pare, di ba malapit na ang bakasyon sa tag-init? May espesyal na alok sa online class na iyon. Kung magtutor tayo sa ibang lugar, may 70% discount. Tara, tayong 3 na lang. Yung tindahan, isara muna natin ng ilang araw. Kaya naman natin iyon. Syempre. Pero kailangan 3 tayo para makabuo ng grupo at makasama. Kaya paano kung tayong 3 ang pumunta? Ate, hindi masyado okay ngayon. Lily, bakit hindi ka maghanap ng kaibigan na sasama sayo? Ate, may kailangan pang gawin. Aalis na ako ha. HMM. Hindi tama to. Bakit parang wala siyang interes sa bagay na to? Lily, ate, may nangyari ba kay Chuan-Chuan sa bahay natin? Wala. Parang may kakaiba kay mama nitong mga nakaraang araw. Oo. Pare, bakit ang aga mo namang gumising? Wala naman, hindi lang ako makatulog. Pupunta lang ako sa banyo. Higa ka muna ulit. Sabado ngayon, peak hours sa tindahan. Oo nga pala, may nakalimutan akong sabihin sa'yo. Baka maghanap tayo ng tao sa tindahan. Para kung sakaling may pagkain sa tindahan, may ingay din na magagawa. Di ba sabi mo kanina maglalakbay ka? Tamang-tama naman. Magpapasahod ka pa, sayang ang pera. Lily, huwag ka nang tumakbo, tama na yan. Hindi na kailangan, maliit na bagay lang ito. Huwag mo nang sabihing 2, kaya ko itong gawin mag-isa. Ano bang iniisip mo? Pagbalik ko mamaya ng gabi, sasabihin ko sa'yo. Ano bang ikinagugulat mo? Ano ang gagawin mo? Nasaan siya? Nagpapahinga. Mahal, bakit ka nagmamadali? Hindi ba't kakapanood lang natin kahapon? Sige, huwag kang magmadali. Oo. Hoy, anong ginagawa mo? Hinulag mo ako, kaya mo bang bayaran kung nasira ako? Pasensya na, pasensya na. Sige na, tama na. Kailangan bang magbuhat? Kung hindi, papalitan kita. Mag-ingat ka naman. Wala namang problema, mahal. Kakarampot lang, nadumihan ng trabahador ang mga paninda. Kung hindi talaga kaya, palitan mo na lang. Tanggal ka na sa trabaho. Oo nga pala, huwag mong sabihin sa mga kasamahan mo ngayon, ha?
Ikaw pa naman ang natatanging empleyado ng 3 taon ng sunod-sunod. Paano nila matatanggal ang isang natatanging empleyado? Hindi pwede ito, kailangan ko siyang kausapin at magpaliwanag. Hayaan mo na. Ay, sa Hong Kong, napakalaking bagay niyan. Siguro noong nagpaparte siya ng bahay, naalala ka niya. Kiki, ilang taon ka nang nagtatrabaho? Anong bahay ang naparte na? Baka naman pwedeng dagdagan ng kaunti para sa pamilya natin. Anong masasabi mo? Ang pagkawala ng trabaho ni Papa, kasalanan mo kasi. Itong mga araw na ito, natakot ako na mag-alala kayo araw-araw. Mga naiwan kong tula. 哎呦哥，你不用这样，我们家串串店也开起来了。 Bakit ang dami kong bibig na pinapakain? Pag alis ko, ikaw na lang ang aasahan ni ate. Walang problema kuya. Ang tindahan natin ng mga ihaw-ihaw ay unti-unti nang gumaganda. Tingnan mo, ang daming mga tao. Gustong-gusto nila ito, sa hinaharap. Ngayon, mas mataas ang sweldo mo kaysa kay Lawang sa tindahan na iyon. Oo nga, hindi na talaga sapat ang diploma sa kolehiyo. Tama, mas mabuti pa ang asawa niyang may diploma lang sa elementarya. Ganyan ang buhay sa kolehiyo. Paano pa kaya kung malaman mong wala akong trabaho? Ako nga. Nagmamatigas lang ako kahit nahihirapan. Lahat ng tao ay hindi pinapansin. Ang lalaking mukhang walang pakialam sa kahit ano. Dahil nasanay na ang dalawa. Na siya ang nagpoprotekta sa pamilya mula sa lahat ng problema. Oo nga pala. Kung wala kang ibang gagawin, umuwi ka na. Kailangan ko pang mag-ayos dito. Oo nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Huwag na huwag mong sasabihin sa mga kaibigan mo. Talagang hindi ko na kayang tingnan ang tamis. Ganito ka na nga. Bakit hindi na lang? Ano ba naman ito? Pagkatapos kong tingnan ang mga ito, magbibisikleta pa ako para maghatid ng isang bagay. At sasabihin ko sa'yo, hindi ko akalain na magagawa ko ito. Hindi naman nasayang ang diploma ko sa kolehiyo. Noong mga nakaraang taon, sumama ako sa guro para mag-survey sa lungsod. Sinabi ko na ito noon. Kakabanggit mo lang na sinabi mo na ito noon, di ba? Oo nga, napuntahan ko na ang bawat sulok ng lungsod, sa loob at labas, pati mga kalsada at eskinita. Ang galing naman. Talagang kailangan ka ng batang sikay sa bahay namin. Oo, kailangan nga. Halika. Salamat, ate. Salamat, salamat. Sige na, bayad na ang lahat ng pera ninyo. Salamat, salamat. Tara na, tara na, tara na. Sa susunod, pagbutihin natin. Kapag nag-uulat, mahalaga ang ebidensya at kontrata. Sige, ako at ang mga kasama ko ay nasa loob pa. Kayo naman, hindi ko inakala na paglabas namin, agad nyo kaming tinulungan sa problema namin, tungkol dun sa nakaraang bagay. Pasensya na sa pagkabigo, patawad, patawad. Oo nga pala, sa susunod, pupunta kami ni Lowly sa inyo para kumain ng skewers. Sige. Ikaw talaga ang may pakana nito, suot ko pa lang parang hindi na komportable. Ilabas mo ang pera ko. Ilabas mo ang linya ko. Bitawan mo ang kamay ko. Huwag mo akong hawakan. Ang mga ito ay pinaghirapan ng lahat. Hoy, may mukha ka pang magpakita dito. Mamamatay ka. May lakas ka pang lumaban, ha? Lumaban ka pa, lumaban ka pa. Karapat dapat lang na lumaban. Lumaban. Ha. Panasan mo ito, ate. Kaunting pasasalamat lang namin ito. Kuya, bakit mo ginagawa ito? Alam ko na hindi nyo kasalanan ang nangyari noong nakaraan. Pero sa tuwing wala akong magawa, kumakain ang buong pamilya. Pasensya na, naiintindihan namin. Sa huli, kapatid siya ng bayaw ko. Kukunin nyo ba ang mga ito? Hindi. Ibabalik ko ito. Aalis na kami. Walang trabaho dito. Walang problema. Kumain muna tayo. Hintayin natin. Bakit hindi kayo sumama sa amin? Ano ang gagawin nyo? Delivery ng pagkain, tingnan nyo ito. Sa mga araw na ito, walang bayad sa delivery. Ano ito?
Ano ang delivery? Pati sa bahay pa, delivery nga. Basta't nasa bahay ang nanay mo at nagugutom, tumawag ka lang. Sabihin mo sa amin kung ano ang gusto nyo. Ihahatid namin sa inyo sa bahay. Nandyan lang ang aming mga sasakyan. Tingnan nyo, totoo ito. Kuya Wang, ang galing ng screenshot mo. Madali kang makakahanap kahit saan. Sabi ko na nga ba, di ba? Talagang nagagamit ang diploma mo sa kolehiyo. Hindi ko alam kung gaano kapakipakinabang ang engineering. Pero mahusay ka rin sa mga mapa. Haha. Ay, tingnan mo ang mga titik na ito. Mukhang pamilyar. Ang dami pang pahina, nakakapagod. Halika. Tulungan mo ulit si ate na magsulat ng ilang pahina, pwede ba? Tutal, tumutulong ka rin naman kay Papa. Isulat mo pa ng 20 beses na si ate ang magpapakain sa'yo ng ice cream. Halika, lumapit ka, bukas na ang tindahan, binata. Masarap ang mga barbecue sticks, hindi mahal. Bakit masarap? Bakit napunta kayo rito? Oy, inom tayo ng alak. Bukas, maaga akong pupunta. May nakuha akong malaking order sa delivery shop ko. Bago magtanghali bukas, dalhin ang lahat ng mga delivery sa mga opisina sa downtown. Walang problema, di ba? May problema ba? Kaya ko yan, ilagay mo lang sa kotse ko. Tingnan natin kung sino ang makakapag-deliver ngayon. Delivery. Ay, walang hangin tong sa kanya, pati na rin sa akin. Wala rin hangin tong sa akin, pati na rin sa akin. Ay. Anong nangyari? Anong nangyari? Walang hangin ang gulong, sinira ng iba, lahat sira. Ngayon ka pa nagka-problema. Nasaan sila Wang? Nasaan sila Wang? Ganito na naman. Kapag may problema, nagyoyosi at umiiwas. Kuya, maglaro tayo. Wala, ang saya. Kailangan kita sa hinaharap. Bakit ang daming pera? Natakot ka bang hindi sapat? Buti na lang mga kapatid. Nilagay natin lahat ng gamit sa kotse. Mas mabilis ang 4 na gulong kaysa sa 2 gulong natin. Hindi aalis. Sakay na. Umalis na tayo. Noon ko lang napagtanto na ang tatay ko ay talagang isang napakahusay na tao. Palagi ko siyang minamaliit. Ano itong kotse na binili ko? Lahat ng kaibigan ko pinabura mo. Tara na. Kung may dumating na kalaban, haharapin natin. Tara na. Hindi ko maibabahagi sa iyo ang sandatang ito. May gustong manakit sa iyo. Tara, lumapit ka. Lahat ng pera, ibigay niyo sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyo, bro. Sa susunod, mag-inuman tayo. Sige bro, ihahatid ko kayo. Boss, pwede bang mag-iwan kayo ng isang sasakyan para sa akin ngayon? May malaking gagamitin ako. Patayin mo ang ilaw. Hoy, hinahabol kita. Ito ang tawag. Hey, alam mo.
Pinapabili kita ng kotse. Pinapabili kita ng kotse. Pinapabili kita ng kotse. Pinapabili kita ng kotse. Pupuntahan ko kayo. Hoy hoy hoy, anong ginagawa mo? Ano yun? Ikaw rin ba ang may gawa ng gulong ng bisikleta? Pulis ba ang pupunta? Bakit sinasabi mong ako? May ebidensya ka ba? Ang mga pulis ay nagsasalita batay sa ebidensya. Kung ganun, ang dami mong utang na sahod sa mga tao, hindi ba? Ay nako. Ate, talagang alam ko na ang mali ko. Pinilit lang ako. Pinilit ako ng biyenan ko. Sa pag-inom ng alak na ito. Ay nako, kapatid na babae. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Pwede akong mag-deliver para sa kuya ko. Pwede akong mag-deliver para sa inyo, para sa kuya mo. Hindi ka karapat-dapat sa mabuting kuya mo. Kuya Wang, alam mo pala, yung bahay na ipinakilala niya sa'yo, may kickback pala. Kumain na lang tayo, okay lang naman. Kahit paano, kapatid pa rin naman niya. Sinasabi ko, itong bahay natin ngayon. Dapat ba tayong magpasalamat? Pero tingnan mo, ang tanda na niya, bibili pa ng girlfriend. Nasa taas ako. Kahit hugasan, hindi bumababa. Ganoon ang ibig sabihin. Naalala ko lang. Paano kaya? Kung bigyan natin si Lolo ng pulang sober. Ay, pwede ba nating gawin ito ngayon? Kahit na, nakikiusap ako sa'yo. Isang beses lang, kapatid ko siya. Hindi na mauulit, ha? Itinuring kanyang kapatid. Ano ang tingin mo sa kanya? Totoo nga. Hindi mo alam kung ano ang nangyari sa kanya. Haha, kailangan ko talagang sabihin kay Kuya Wang. Lagi siyang nang-aapi ng tao. Hindi mo ba sinabi ito kay Kuya Wang mo? Ang pinakamalaking problema niya ay ang pagiging malambot. Kapag nalaman niya ito, siguradong madry guilty siya. Ngayon ko lang napagtanto na ang pinaka-naiinis kay Papa na si Watchen ay siya rin ang pinakamarunong magprotekta sa kanya. Ay oo nga pala, narinig ko na may puno ng mga kahilingan sa lugar ng tanawin na sobrang epektibo. Ang tagal na natin dito pero hindi pa tayo nakapunta. Sakto, maaga tayong natapos ngayon. Tara, punta tayo at tingnan natin. Ito na iyon. Pagpalain tayo ng mga Diyos ng malaking kita. Araw-araw kumita ng 50 pesos o higit pa. Ang hiling ko ay maging malusog, ligtas, at masaya si Mama. Oy, pare, bakit dalawa ang hiling mo? Hindi ba't gusto ko lang ipanalangin ng personal para kay Tian-Tian? Sana maging malusog siya. Aking masaya at masigla. Sana maging maayos ang pagpasok niya sa high school. Magkaroon siya ng mabuting guro. Sana magkaroon tayo ng mabuting kadesk. Bakit hindi mo nalang ipanalangin ang dormitoryo para maging magaling siya sa pag-aaral? Kung may kakayahan ka, paglaki mo, ikaw ang magpapakain sa amin. Ano naman ang gagawin ko sa napakaraming pera? Hindi ko naman hinahangad na maging napakagaling niya. Ang gusto ko lang ay maging ligtas at masaya siya. Sapat na iyon. 5 araw lang ang bakasyon, uuwi ako para makita siya. Wala naman akong kakayahan, baka mapahiya ka lang sa akin. Ay, ano bang kahihiyan na iyan? Kung lumaki kang ligtas at maayos, magpapasalamat na ako kay Buddha. Isa pa, kaya nang buhayin ng anak kong babae ang sarili niya. Hindi ba't maganda iyon? Pag-ibig, ibababa ko na.
Sa wakas, hindi pala ako kailanman niloko ni Huzahua. Kung ganoon, hindi mo na kailangang magdasal sa mga Diyos. Para saan pa? Sasabihin ko sa'yo, na naginip ako ng napakahabang panaginip. Sa panaginip, hindi lang lumaki si Tian-Tian. Palagi ka pa niyang ininis. Kaya ang sama ng loob mo. Ha ha ha, Zhang Lili. Sabi ko nga, bakit wala kayo kanina sa tindahan? Hindi ba kayo makahanap ng mga plum? Iyon nga pala. Nagpadala ang traveler ng 2 tiket sa sinehan. Gusto kanyang yayain manood. Pwede ba? Oo, pwede siya. May oras siya mamayang gabi. Kalilimutan mo na, Yong Tai. Malapit nang magsimula ang pelikula, hindi ba? Mukhang hindi naaabot. Basta maghintay na lang tayo. Gusto mo bang pakinggan ang kanta na download ko ngayon? Lili. Mukhang malapit nang tumigil ang ulan. Naiinis ako, gusto ko sanang yayain kang manood ng sine. Hindi natin napanood ang pelikula. Walang problema. Isipin na lang na lumabas tayo para maglakad-lakad. Oo nga pala, bakit bigla mong naisip ang maging aktor? Oo nga pala, bakit bigla mong naisip ang maging aktor? Sa totoo lang, gusto kong maging aktor para maranasan ang iba't ibang klase ng buhay. At naging tour guide ako para makita ang mas malawak na mundo. Pero sa huli, bumalik pa rin ako dito. Sa totoo lang, pupunta na ako sa Beijing sa susunod na linggo. Aalis ka na. Oo, may isang pagkakataon doon na nawala na dati. Gusto kong subukan ito. Bakit gusto mo talagang subukan ito? Grabe. Bakit ngayon ko lang napansin na ang ganda ng mga mata mo? Tingnan mo, natakot ng husto si Wang Yaozu. Sa susunod na linggo, pupunta na ako sa Beijing. Sakto, may pagkakataon para sa internship. Pwede ba? Pwede ba kitang gawing bida?
陪我死次血。Sa totoo lang, mas higit pa ako sa iniisip mo. Dapat mas maaga kitang napansin. Para kang isang mirasol. Nagpapasaya sa lahat. At binigyan mo rin ako ng maraming inspirasyon. Sabi ko na nga ba? Ipinanganak kang mahalin ang entablado, tingnan mo. Kahit sino, kamukha mo rin. Ay, nag-aalala ako. HMM. Mas mabango na. Umalis na tayo. Matagal na kitang gusto. Pwede ba? Pwede ba tayong magpunta sa Beijing? Sa iyong talento, tiyak na magtatagumpay ka. Lily. Tatanungin ulit kita. Aha. Mas mabuti pa sana kung hindi mo sinabi ito. Pero nang sinabi mo, medyo nalungkot ako. Kung pwede lang sana akong sumama sa'yo. Pero mananatili ako dito. May mas mahalaga pang bagay. Ako ba'y masyadong pabigla-bigla? Hindi naman. Masaya ako na nagustuhan mo ako. Oo, tama, maganda sa Beijing. Napakalaki ng Beijing, at maraming oportunidad. Siguradong magiging matagumpay ka balang araw. Ang mga mata mo'y parang nagliliyab, tiyak na sisikat ka. HMM, kapag naitayo mo na ang tindahan mo sa Beijing. Paano? Tama. Magkaibigan pa rin tayo, di ba? Siyempre naman. Ito. Regalo ko sa'yo ito mula sa huling pagbisita ko sa Golden Melody. Salamat. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. HMM, bakit? Noong nakaraan, nakita ko si kumpare umiiyak sa telepono. Ay, oo nga pala, huwag mo itong sasabihin kay kumpare. Talagang wala na akong nakikitang pag-asa. Mukhang may problema nga si kumpare. Hindi pwede, kailangan kong tanungin si Kuya Wang tungkol dito. Kung hindi niya sinabi sa'yo, maaaring may dahilan siyang hindi masabi. Huwag mo na lang tanungin. Sige. Tama si Wang He. Hindi ko na dapat tinanong. Lilen. Pwede mo ba akong samahan sa tindahan mamaya? Pwede, bihira kang magkusang mag-shopping. Anong gusto mong bilhin? Kayo mga batang babae, lagi ninyong alam kung ano ang uso ngayon. Sa tagal ng panahon, hindi ko pa nabibilhan si Tet ng isang disenteng palda. Hindi mo ba ito tinatawag na pagbili? Ngayong taon, binilhan mo na siya ng maraming damit. Hindi ako kasali. Ang sinasabi ko ay yung maliit na prinsesang paldang may tela. Malapit na ang araw ng mga bata, hindi ba? Ang bilis lumaki ng mga bata. Ako rin hindi. Alam kong ilang araw ng mga bata pa ang may pagdiriwang araw-araw. Hindi mo alam. Noong bata pa, ang lambot at liit nila, sobrang cute. Kasalanan ko, bilang isang ina, wala akong magawa, meron ng iba. Pero siya, wala. Ho Chunhua, bakit palagi mong iniisip na may utang ka sa akin? Ako ang nanay mo. Naibigay mo na sa akin ang lahat ng pinakamabuti sa iyo. Lily, mali ba ang pinuntahan mo? Hindi ba ito tindahan ng pambatang damit? Hindi, tama naman.
Talagang dinala kita rito para bumili. Hindi ko naman naisip na bibili ng pambata. Kung hindi kita matutulungan, mapasaya ka man lang. Kaya ko naman yan. Tara na. Yeah. HMM. Kumusta ang araw mo? Mas maganda pa kay Lily. Hindi. Ang ganda nga eh. Kamusta? Kamusta? Pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay? Masyadong mahal yan. Hindi ko kayang bilhin. Okay lang. Hayaan mo na, Lily. Mas maganda pa rin ang perlas. Ay, ang ganda ng nanay ko, si Makey. Dinala ko siya mula Amerika para makipagkita sa mga kamag-anak. At ganito ba ang serbisyo nyo? O mapasensya na. Hindi ko inaasahan na ganito ang mga waiter dito Talagang napakabastos nila at minamaliit tayo. Pupunta tayo ngayon sa embahada para ireklamo sila. Tingnan natin kung paano pa sila magbubukas ng tindahan. Hihihi, huwag kang tumawa, huwag kang tumawa. Pasensya na talaga. Hindi talaga ako magiging parang si Tarzan. Ganito kasi. Paano ko ba mababawi o maitatama ito sa inyong dalawa? Ito. Haha, at saka iyon, pati na rin iyon. Dalhin nyo lahat sa akin. Susubukan natin lahat ng ito, ha? Ay nako. Mga ginang, may nagustuhan ba kayo sa mga damit na ito? Wala. Sige na lang, pumunta na lang tayo sa ibang tindahan. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Kami pala ay purong Chino. Ano, nakakahiya ba para sa'yo ang tulong? Lumayas ka, walang kwenta kang tao. Hoy, ganun ba ang sinabi mo sa kanya nung simula? Wala lang, basta sinabi ko. Kaya mo ba? Pero kanina lang tinawag kita. Ma. Marami ang pumuri sa akin na maganda raw ako. Pero hindi nila alam na dahil iniisip kita. Parang simula nang naging ina ka. Buong buhay mo iniisip ang iba. Ang tagal na. Hindi ko pa nabibilhan si Tingting ng maayos na palda. Ito ba, hindi pa ba pagbili? Ang dami mo nang binili para sa kanya ngayong taon. Hindi ba yun counted? Ang tinutukoy ko ay yung parang prinsesang damit na may manipis na palda. Tapos sa gabi. Sa wakas ginawa kitang bida. Isa lang akong nagtitinda ng mga barbecue skewer. Kanino ko ipapakita ang magandang suot ko? Hindi mo ba talaga alam? Siyempre para sa sarili mo. Bakit bigla mong naisip ang bilhan ako ng bagong damit? Ang pangalawang araw ng Children's Day ay kaarawan mo pala. Regalo ko sa'yo para sa kaarawan mo. Oo. Ang laki ko na, 2 beses pa akong nagdiriwang ng kaarawan. Sa susunod, huwag ka nang gumastos ha. Anong gastos? Ang ganda kaya nito. Oo, maganda nga. Noon, iniisip ko rin na sulit ang ginastos ko. Regalo ito para sa kaibigan. Ito ay isang pakikisalamuhan ng talino. Pero sa sandaling ito ko lang napagtanto. Ang paggastos para kay mama ang pinakakarapat dapat gawin. Hindi nabili ang bagong palda ni Tian. Hindi nabili ang bagong palda ni Tian. Huwag kang mag-alala, matagal ko nang inihanda. Mas mabilis talagang kumita ang asawa mo. Yun pala, gusto niya ito. Bakit nung bata ako, gusto ko ang ganitong bagay? Lahat sila tumawag sa bahay namin. Sabi nila, ang nanay mo.
Doon ko lang nalaman na si Hee Junhwa ay wala sa sarili dahil may sakit ang lola niya. Isa sa mga hiling niya noon ay gumaling ang lola niya. Matagal na niyang gustong iwan ang negosyo ng barbecue skewer shop para makapag-focus sa pag-aalaga kay lola. Ang mga ospital sa maliliit na lugar ay hindi kayang gamutin ang tao. Kaya, Lola, tingnan mo, ang taas ng gusaling iyon. Ang pagpunta sa bakasyon ay sapat ng luho, bakit pa kailangang mag-taxi? Ha? Dahil nga nagbabakasyon tayo, kaya dapat maging maluho. Talagang kailangan nating ipakita lahat ng mga bagay. Pag nadaanan natin ang mga malalaking syudad, pwede na rin tayong magpa-check up. Ay, sa pagkakaalala ko, pumanaw ang lola ko nung ako'y 10 taong gulang. Hindi ko alam kung sa pagkakataong ito, maayos ko ba ang panghihinayang ni Hee Junhwa. Ang sakit niya. Wala nang magagawa, mayroon na lang siya. Siguro kalahating taon pa. Wala na bang ibang paraan? Doktor, ito na ang pinakamabuting paraan. Lahat ng maisip na paraan ay nagawa na namin. Sabi mo. Bakit ang bilis naman? Kung nahihirapan ka pa, iiyak na lang ba ako? Sabihin mo. Dapat noon pa ako pumunta para makita siya. Kasalanan ko, lahat kasalanan ko. Kami dalawa, hindi agad namin siya pinuntahan. Noong taglamig, ang prinsipyo ng panahon. Napabayan lang kita. Sa oras na ito, ngayon ko lang unang naintindihan ang sakit ni Wo Chunhwa. Dahil noong namatay ang lola, hindi ko siya kailanman nakitang umiyak pero balik na tayo agad. Nangako pa ako sa kanya. Nadadalhin ko siya sa pag-aayos ng mga papeles. Kaya ngayon ko lang nalaman. Kalma siya. Dahil kailangan niyang maging kalmadong nakatatanda. Lily. Noong nakaraang buwan, habang nag-aayos ng maanghang na photo. Hindi sinasadyang nataman ko ito. Ngayon nandito ako para sa follow-up check-up. Hindi ko akalain na makikita kita rito. Maanghang na photo. Ang bigat ng mga pelikulang tinatanggap mo ngayon Oo nga, gusto ko pa sanang kumain. Oh, tama. Nakita ko si Ate Hee. Siya ba yung... Hindi siya. Nanay niya. Baka ilang araw na lang ang natitira. Palaging sinisisi ng kaibigan ko ang sarili niya. Pakiramdam ko hindi ko naibigay sa mga nakatatanda ang magandang buhay. Hindi ko sila napakain ng masarap. Hindi ko sila napasaya. Tinanong ba niya ang lola niya mismo? Noong sinabi ng kaibigan ko ang tungkol sa akin. Naiintindihan ka ba ng 2 buwang matanda? Sabi niya kaya mo. Kaya mo nga. Bago ako pumunta sa Beijing, talagang hindi ko maisip na mangyayari ito. Na masasabi kong talagang napuntahan ko si tatay. Tatay, nako. Talagang mahirap ang trabahong ito. Baka ilang taon pa bago ako kumita ng pera. Kung hindi, naku ikaw. Kailan ba kita inaasahan na kumita para sa akin? Tingnan mo, araw-araw akong naghahanap ng libo-libong trabaho. Para sa'yo. Para mahanap mo ang gusto mong gawin. Mas malaki ang kita sa pagiging tour guide. Pero araw-araw kang nag-aalala. Ano ang silbi ng pag-aalala mo? Wala naman. Noong panahon na iyon ko lang napagtanto. Na hindi ko talaga kilala ang aking ama. Baka ganito rin si Ate Hee.
Minsan tayong mga anak ay 有时候就是 masyadong nagmamarunong. Oo, naiintindihan ko na. Sige, uuwi na muna ako. O sige. Gagawa ulit ng bagong calling card. Ito yung pulang tali na kinuha ko noon sa lugar ng turista. Ibinibigay ko sa'yo. Salamat. Salamat sa pagdala mo nito sa akin. Talagang nagdala ito ng swerte sa akin. Oh, tama. Ano nga ulit ang pangalan ng eksenang may harness mo? Kapag lumabas na, pupuntahan ko para panoorin. Sige, tatawagan na lang kita bago ito ipalabas. Ayos din, haha. Minsan tayong mga anak, 有时候就是 masyado tayong nagmamarunong, di ba? 火接嘞， Pumunta siya para bumili ng pagkain. Ay nako. Matagal ko nang gustong magpasalamat sa iyo ng harapan. Ikaw, binata, asawa ko ang tinutukoy ko. Haha, wala. O baka naman talagang magaling siya. Siguro noong bata pa siya, napakabait niya. Sa buong buhay ko, ako'y isang bata. Ang batang lalaki ang pinakamasunurin. Hanggang ngayon din. Tingnan mo ako, sino ba ang inaasahan mo? Ay, ang batang lalaki lang ang hindi ako kinamumuhian. Sa buhay na ito, sapat na ang magkaroon ng anak na babae. Minsan, pakiramdam ko na ako'y isang ina. Marami akong pagkukulang sa binata. Wala akong gaanong kakayahan. Hindi ko naibigay ang pinakamagandang bagay sa binata. Sa tingin mo, magagalit ba siya sa akin? Paano naman, baka mabait siya. 觉得他心肠那么善良的人， Tumutulong pa siya sa ibang tao, kaya huwag kang magtaka. Oo, mabuti talaga ang puso niya. Narinig ko pa nga noong nakaraan na may nawalan ng pera sa tindahan ng barbecue. Siya pa ang nagbalik nito. Oo, naku, ilang araw na tayong wala. Paano na kaya ang tindahan ng barbecue? Ayos lang, ipasara muna natin ng ilang araw. Hindi naman tayo pwedeng puro trabaho lang. Maglilibang tayo ng ilang araw tapos babalik na tayo. Sige, alam ko kung bakit niyo ako isinama. Ang katawan ko, alam kong hindi nagagaling. Kung sakaling mawala ako, pakialagaan mo siya ng maayos. Umiinom ka. Ang pinakakinababahala ko ay siya. Nakakain na. Nakita na ang dapat makita. Basta ang ate mo. Ayos siya. Wala na akong ibang pagsisisihan. Sabihin mo sa kanya na huwag na akong pahirapan pa ha. Hindi pwedeng laging sarado ang tindahan natin ng skewers. Bumalik na tayo. Lahat ng sinabi mo, alam ko na. Pero hindi ko talaga matanggap. Bata pa ako. Nawala na ang mama ko nung nalulungkot ako. Dati akala ko, basta't nandyan pa si mama, pwede akong maging bata magpakailanman. Lalo na ngayon. Halika, hiwain natin. Masarap na hiwa-hiwa na pagkain. Bubuksan na ang bagong tindahan ng hiwain.
Ang pangalawang araw ng mga bata ay kaarawan mo. Regalo ko sa iyong kaarawan. Halos nawala rin ang nanay ko. Huwag mo akong iwan. Walang katotohanan. Walang katotohanan. Hazawa. Hazawa. Salamat. Sa pagdamay sa akin sa pinakamahirap na panahon. Hindi ko pa nasabi sa'yo. Minsan nararamdaman ko, ikaw at si Tian-Tian. Ang magkamukha talaga. Kasi ako ang anak mo, Ma. Totoo, ang ganda pala ng anak ko paglaki niya. Ang saya naman. Simula bata ka pa, marami ka nang iniisip. Sa hinaharap, dapat masaya ka palagi, ha? Gawin mo ang gusto mong gawin. Huwag na huwag mong pilitin ang sarili mo. Panahon na para maghiwalay tayo. Ayoko, 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 Mama. Hindi kita kayang samahan ng habang buhay, anak. Ang mga susunod na landas ay kailangan mong tahakin mag-isa. Sa hinaharap, kailangan mong maging maayos. Alagaan mo ang iyong sarili. Makakasama kita sa daan. At maglalakbay tayo ng malayo. Mula pagkabata, marami ka nang iniisip. Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin sa hinaharap. Pero huwag mong pabayaan ang sarili mo, alam mo ba? Sayang. Kailangan na nating maghiwalay. Iniisip ko siya. Huwag mong sabihin na sulit na sulit. Tayo. Nagkita na ba tayo? Ikaw at ako.